Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang pinakahihintay ng lahat na pagsisimula ng huling arc ng kwento bago ang paglalakbay ni na Luffy patungo sa maalamat na isla ng Laugh Tale. Sana pala fam may ilike niyong video ito at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa pagsisimula ng chapter na to fam, ay kagad nating makikita ang lumilipad na main headquarters ng isa sa Emperors of the Underworld na si Big News Morgans. At kahit nga mula sa malayo ay maririnig pa din natin ang hindi mapakaling tinig ni Morgans dahil sa sobrang pananabik nito sa mga naglalakihang mga balitang ilalathala nila sa kanyang pahayagan. Dito ay inutusan ni Morgans ang kanyang mga tauhan na manipulahin ang mga naging revelasyon ni Dr. Vegapunk at bigyang diin ng matinding trahedya na nakatakdang mangyari sa hinaharap. Ginawa ito ni Morgans fam upang makapagdulot ng mas malalim na takot sa mga tao nang sa gayon ay mas lalo pang tumaas ang benta ng kanyang kumpanya. Iniisip kasi ni Morgans na sobrang desperado na ngayon ng mga tao na makakuha ng bagong impormasyon tungkol sa naging emergency broadcast ni Dr. Vegapunk. Subalit wala na raw ibang mapagkukunan ng karagdagang impormasyon tungkol dito, kundi ang kanyang World Economy newspaper. Pagkasabi nito ni Morgans ay kagad naman siyang pinandirian ni Princess Nefertari Vivi at mariing tinutulan ng pinaplano nitong pagsasamantala sa kahinaan at negatibong emosyon ng mga tao. Sinabi dito ni Vivi na talagang nakakahiya daw ang mga pinapakitang aksyon ngayon ni Morgans dahil kapalit ng pakinabang ay handa nitong burahin sa isipan ng mga mamamayan ang pag-asa na iniwan ni Dr. Vegapunk. Mabilis namang kinagalit ni Morgans ang mga naging pahayag ni Princess Vivi, kaya sinabihan niya ito na wag makialam kung paano niya pinapatakbo ang kanyang negosyo. Sa sobrang pagkainis nga ni Morgans ay pinagbandaan pa niya si Vivi na kung hindi ito titigil sa pagtutol sa kanya ay ipagbibigay alam niya sa world government kung saan nagtatago ang dalaga. Sa kabila naman ng pamba-blackmail na ito na ginawa ni Morgans, ay hindi man lang naapektuhan si Vivi at sa halip nga na matakot ay mas lalo pa niyang tinuligsang masamang binabalak ni Morgans at tinawag pa itong isang malaking ibon na sinungaling. Sinabi din dito ni Vivi na ang mga mamamayan sa mundo ay gumagamit ng kanilang mga utak, kaya naman walang sino man sa mga ito ang maniniwala sa mga kasinungalingang balak ipakalat ni Morgans. Kasabay naman fam ng mainit na pagtatalo ni na Princess Vivi at Big News Morgans ay ang labis na pag-aalala ng mangiyak-ngiyak na sa takot na hari ng Black Drum Kingdom na si Wapol. Dito fam ay sinubukan ni King Wapol na pakalmahin si Vivi at pinakiusapan nito na kung maaari ay wag nitong galitin si Morgans dahil wala na silang ibang mapagtataguan pa sa oras na palayasin sila nito sa kanyang airship. Pagkatapos namang mapaalalahanan ni Wapol si Princess Vivi, ay muling nagsalita si Morgans at inaming meron daw talagang punto si Vivi. Sinabi ni Morgans na kahit hindi na nila manipulahin pa ang balita at ang katotohanan lang ang kanilang ilathala, ay magiging sapat na ito para mapukaw ang interes ng mga tao. Isa pa daw ay kahit na mangyari na ang prediksyon ni Dr. Vegapunk na malubog na sa karagatan ng buong mundo, ay makakaligtas pa din siya at ang kanyang mga tauhan dahil nakakalipad naman sa ibabaw ng himpapawid ang kanilang himpilan. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi siya dapat galitan ni Princess Vivi dahil siya lang ang natatanging makakapagligtas sa kanilang dalawa ni Wapol. Sa kabila naman ng lahat ng sinabi na ito ni Morgans ay nanatili pa ding buo ang loob ni Vivi. Sinabi dito ni Vivi na kung magugunaw din lang naman daw ang mundo, ay hindi na siya magmamakaawa pa kay Morgans para lamang may ligtas ang kanyang sarili. Sa sumunod na panel naman fam, may isa-isang sinabi ni Morgans ang malalaking balita na ilalabas nila sa kanyang pahayagan. Una na dito ay ang salpukan sa pagitan ng Emperor of the Sea na si Blackbeard laban sa dating Shichibukai na si Trafalgar Law.
Sunod dito ay ang pagtutuos sa pagitan ng isa na naman sa mga emperor na si Red Hair Shanks laban sa isa sa pinakamalalakas na pirata ng bagong henerasyon na si Eustace Kid. At syempre ang pinakamalaking balita na kinatatampukan ng emperor na si Straw Hat at ang walang awang pagpaslang nito sa pinakamatalinong siyentipiko sa buong mundo na si Dr. Vegapunk. Pagkasabi nga nito ni Morgan, say kagad siyang pinabulaanan ni Princess Vivi at tinawag itong sinungaling dahil alam ng dalaga na hindi kailanman magagawa ni Luffy ang bagay na yon. Pagkatapos naman yan may lumipat ng eksena sa karagatan sa paligid ng Egghead. Dito'y makikita natin ang napakadaming mga barkong pandigma ng Marines na nakapalibot pa din sa isla. Dahil nga sa naganap na pinakamalaking buster call sa kasaysayan na kanilang isinagawa para lamang matugis ang kampo ng Straw Hats, pati na din ang mga kakampi nitong Giants, kasama ang grupo ni Dr. Vegapunk at ng kanyang mga clones. Mula naman sa mga battleships na ito ay maririnig natin ang tinig ni Marine Fleet Admiral Akainu na sinusubukang kontakin ang kanyang mga tauhan. Dito ay pinangangambahan ni Akainu na nasawi ng lahat ng mga Marines sa Egghead kaya walang sumasagot ng kanyang tawag. Kasabay naman yan may makikita natin ang iba pang kaganapan sa isla, katulad ng ginagawang pagtakas ni Sentomaru sa pamamagitan ng pagsakay nito sa isang maliit na bangka. Isa nga itong nakakalungkot na tagpo dahil makikita natin na kasalukuyan palang lumuluha ngayon si Sentomaru habang nagsasagwa nito papalayo sa isla. Siguro may nagluluksa pa ngayon si Sentomaru dahil sa pagkasawi ng taong kumupkop sa kanya at tumayo bilang kanyang magulang na si Dr. Vegapunk. Sa dulo naman ng panel ay patuloy pa din nating maririnig ang boses ni Fleet Admiral Akainu na naghihintay pa rin sa pagsagot ng Marines sa kanyang tawag. Dito ay tinatanong ni Akainu kung ano ba ang nangyari, habang makikita naman natin si Admiral Kizaru na kasalukuyang naglalakad sa gitna ng mga walang malay at nakahandusay na katawan ng mga sundalong Marines. Sa sumunod na panel na nga sinagot ni Admiral Kizaru ang tawag ni Fleet Admiral Akainu. At pagkasagot nga ni Kizaru ay tila inasar pa niya si Akainu at sinabihan nito na wag itong masyadong maingay. Kagad namang tinanong ni Akainu kung bakit si Kizaru ang sumagot ng kanyang tawag at hindi ang mga Marines na nakatalaga sa barkong yon. Tinanong din ni Akainu kung ano daw bang nangyari sa batalyon ng mga Marines na pinadala sa Egghead at bakit walang kahit isa man lang sa mga ito ang sumasagot sa kanyang tawag. Nagsalita naman si Kizaru at sinabing ang lahat daw ng mga Marines ay bigla na lang nawalan ng malay at kasalukuyang nagsisibulaan ng mga bibig habang natutulog sa sahig. Ipinagtaka naman ni Akainu ang naging sagot na ito ni Kizaru, kaya tinanong nito kung ano daw bang ibig sabihin niya sa kanyang sinabi. Dahil din nga dito may mas nadagdagan pa ang pangangamba ni Akainu, kaya kagad nitong tinanong kung maayos ba ang kalagayan ngayon ni Saint Saturn at kung hindi daw ba ito nasaktan. Tinanong din ng Fleet Admiral kung nagawa din bang mailigtas si Kizaru ang power plant ng Egghead at kung meron daw bang nakatakas sa kanilang mga target sa isinagawa nilang malawakang buster call. Pagkatanong naman ito ni Akainu ay muli siyang sinagot ni Kizaru at sinabing ipapadala daw niya kagad ang kumpletong ulat ng lahat ng mga nangyari sa oras na may magising na sa mga tauhan nilang Marines. Sumagot naman si Akainu at sinabing sana daw ay hindi naging tatamad-tamad sa kanyang ginawang trabaho sa Egghead itong si Kizaru. Pagkasabi nga nito ni Akainu may tila ba bigla na lang nagpanting ang tenga ni Kizaru at sinabing may nais lang daw sana siyang itanong sa Fleet Admiral. Dito may tinanong ni Kizaru si Akainu kung naranasan na daw ba nitong tapusin ang buhay ng isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi naman nakasagot si Akainu sa naging tanong sa kanya ni Kizaru. At pagkatapos nga nito ay biglang nagbalik kay Kizaru ang mga alaala nung unang nagsalubong ang kanilang landas ni Dr. Vegapunk. Ito may nung pinadala si Kizaru ng World Government para arestuhin si Dr. Vegapunk. Sa panahong ito ay nagsisimula pa lamang sa Marine si Kizaru
at hindi pa siya napopromote bilang isang admiral. Dito ay kagad na napunan ni Kizaru ang napakalaking ulo ni Dr. Vegapunk. Hindi naman pinansin ni Dr. Vegapunk ang naging komento ni Kizaru at sa halip ay tinanong niya ito kung magkano daw ba ang kayang ibayad sa kanya ng world government. Nalito naman si Kizaru sa naging tanong sa kanya ni Dr. Vegapunk at dito ay muling nagsalita ang scientist at sinabing alam niyang ang totoong pakay ng world government ay gamitin ang kanyang katalinuhan para sa kanilang kapakanan. Kaya naman tinatanong niya si Kizaru kung magkano ang kayang ibigay sa kanya ng world government para pondohan ang kanyang mga proyekto at mga research. Labis namang kinatuwa ni Kizaru ang pagiging tuso ni Dr. Vegapunk. At sa sunod na panel ay lumipas na nga ang ilang panahon. At ngayon ay makikita natin si Dr. Vegapunk na ibinahagi ang kanyang plano kay Kizaru sa kung anong binabalak niyang gawin sa isla ng Egghead. Sinabi dito ni Dr. Vegapunk na ang Egghead ay magkakaroon ng teknolohiya na matatagpuan lamang sa 500 taon sa hinaharap. Pagkasabi nito ni Dr. Vegapunk ay hiningi niya ang tulong ni Kizaru upang may sakatuparan ng pinaplano niyang mangyari sa Egghead. Sumagot naman si Kizaru at sinabing isa na siya ngayong Marine Admiral, kaya naman hindi na siya magkakaroon pa ng oras para matulungan si Dr. Vegapunk sa kanyang pinaplano. Kasama din nga fam sa mga naalala ni Kizaru ay yung panahon nung nakasama niya si Nakuma at Bonnie sa Egghead, kung saan nagkaroon siya ng malapit na kaugnayan sa mga ito. Pagkatapos naman yan fam ay masasaksihan na natin sa dulo ng panel ang eksena kung saan tinuluyan ng tapusin ni Admiral Kizaru ang buhay ng kanyang malapit na kaibigan, ayon na rin sa pinag-utos ng Gorosei na si Saint Saturn. Sa sumunod na panel naman ay bumalik na sa kasalukuyan ng chapter, kung saan mula sa malayo ay makikita natin si Admiral Kizaru na nakatayo sa harapan ng isa ng Egghead, na ngayon ay kasalukuyan pa ring nilalamon ng malakas na sunog na dulot ng matinding salpukang nangyari sa isla sa pagitan ng pinagsamang pwersa ng batalyon ng Marines at mga halimaw na 5 elders laban sa alyansa ng kampo ni na Luffy, Giants at grupo ni Dr. Vegapunk. Habang pinagmamasdan nga ni Admiral Kizaru ang malaking apoy na tumutupok ngayon sa isla, ay emosyonal niyang sinabi sa Fleet Admiral ng Marines na kung may oras ito para pagdudahan ang kanyang ginawang trabaho, ay ito na mismong pumunta ngayon sa Egghead upang makita nito ang resulta ng trabaho ni Kizaru. Habang lumuluha nga itong sinabi ni Admiral Kizaru, ay tinawag niyang walang utang na loob na bata si Fleet Admiral Akainu. Muli namang napatahimik si Akainu sa biglaang pagbuhos ng emosyon ni Kizaru. At dahil dito ay isang hindi inaasahang bagay ang ating masasaksihan, kung saan nagpakumbaba si Akainu at humingi ng tawad sa kanyang mga nasabi sa Marine Admiral. Sa kabila naman ng paghingi ng dispensa ni Akainu, ay galit pa din siyang sinagot ni Kizaru na sinasabing mag-ingat ito sa kanyang mga sasabihin. Pagkatapos naman fam ng makabagbag damdaming tagpong yan sa pagitan ni Akainu at Kizaru, ay lumipat na ngayon ang chapter sa barko ng Giant Warrior Pirates at Thousand Sunny ng Straw Hats. Dito'y makikita natin ang dalawang barko na kasalukuyang magkatabing naglalayag papalayo sa isla ng Egghead. Kasabay naman yan ay maririnig natin ang pag-uusap ng Straw Hats sa sina Jinbei at Franky tungkol sa kung paanong maagang natapos ang pagdiriwang ni na Luffy kasamang Giant Warrior Pirates crew. Sinabi dito ni Franky na mukhang tigi-isang baso lang ng alak ang nainom ng mga nakisalo sa naganap na selebrasyon dahil sandali lamang ang tinagal nito. Sumagot naman si Jinbei at sinabing hindi niya daw akalain na masyado palang maapektuhan si Luffy sa pagkamatay ni Dr. Vegapunk. Dagdag pa ni Jinbei ay masyado daw kinalungkot ni Luffy ang hindi niya pagtupad sa kanyang pangako kay Dr. Vegapunk na itakas nila ito papalayo sa Egghead Island. Pagkasabi nito ni Jinbei ay sakto namang pinakita ang maikling flashback ni Dr. Vegapunk nung nakiusap ito kay Luffy na itakas siya ng mga ito paalis sa isla. Ipinunto naman ni Franky na ang pinagsamang pwersa ng 5 elders, isang Marine Admiral,
9 na Vice Admirals, 3 CP0 agents, 4 na Seraphim, 1 batalyon ng mga sundalong Marines, at pulutong ng mga dambuhalang battleships ang kinailangan nilang banggain para lamang malampasan nila ang imposibleng sitwasyon na yon sa Egghead. Kahit nga daw hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa din makapaniwala si Frankie na nagawa nilang makaligtas at may tuturing daw talaga na isang himala na nalusutan nilang napakatinding pagsubok na kanilang pinagdaanan. Mabilis namang sinang-ayunan ni Jinbei ang mga sinabi ni Frankie, habang si Zoro naman ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa inaakto ngayon ni Luffy. Sinabi dito ni Zoro na kahiya-hiya at kaawa-awang pinapakita ngayon ni Luffy dahil sa kabila daw ng pagiging isang Emperor of the Sea nito ay masyado pa din daw itong dinidibdib ang pagkamatay ng isang matandang hukluba na kagaya ni Dr. Vegapunk. Pagkatapos niyan ay pareho namang sumagot sina Jinbei at Frankie at sinabing masyado naman daw atang malupit si Zoro sa kanilang kapitan. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na nagising na pala ulit si Lilith mula sa pagkawala ng kanyang malay nung sinuntok siya ni Atlas upang isipin ni York na siya na lang ang nag-iisang Vegapunk clone na nakaligtas. Dito ay masayang sinalubong ng Straw Hat si Lilith, katulad ni Usopp at Chopper na tila ba nabunutan ng tinik sa kanilang dibdib nang makita nilang nanumbalik na ulit ang ulirat nito. Si Nami naman ay kagad na tinanong kung ayos na ba ang kalagayan ni Lilith o kung may iba pa itong nararamdaman. Si Sanji naman sa kabilang banda ay mabilis na nawala sa kanyang sarili at mabaliw-baliw sa pag-welcome nito kay Lilith. Kapansin-pansin din pala sa dulo ng panel na bigla na lang tumunog ang headset na suot-suot ni Lilith ilang sandali pagkatapos na magbalik ang kanyang malay. Pagkatapos nito ay pinaliwanag ng Straw Hats kay Lilith na kasalukuyan sila ngayong nasa barko ng mga Giants. Kaya naman kung mapapansin ni Lilith ay puro dampuhala ang lahat ng mga bagay na makikita niya sa kanyang paligid. Kasabay naman ng pagpapaliwanag na ito ng Straw Hats ay makikita natin na nasa itaas lang pala ang mga ito ng isang higanteng upuan. At sa sobrang laki nga ng upuan na to ay nagmistulan itong isang burol. Dito na din pinagbigay alam ng Straw Hat Crew kay Lilith ang nakakalungkot na balita na siya lamang ang nag-iisang Vegapunk na nagawa nilang mailigtas mula sa Egghead. At maliban nga sa kanilang dalawa ni York ay nasawi na ang kanyang mga kapwa clones kasama ang orihinal na Dr. Vegapunk. At dahil dito ay kagad nga silang humingi ng paumanhin kay Lilith dahil hindi nila nagawang mailigtas ang iba pa nitong mga kasamahan. Pagkasabi naman ito ng Straw Hats ay nanatiling walang imik si Lilith, kaya ay nakala ni Nami na hindi pa din ito tuluyang nakaka-recover mula sa pagsuntok sa kanya ng malakas ni Atlas. Dito naman sinagot ni Lilith ang naging pahayag ni Nami at sinabing hindi na kinakailangan pang magpaliwanag ng Straw Hats dahil narinig na niya ang mga detalye ng lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa mga nangyari. Napatanong naman si Sanji kung kanino daw kaya maaring narinig ni Lilith ang mga tinutukoy nitong impormasyon, kayong sila lang namang mga miyembro ng Straw Hat Crew ang kausap nito ngayon. Sa halip naman na sagutin ang katanungan ni Sanji, ay nagpaalam sa kanila si Lilith na kailangan niya lang daw ng ilang sandaling katahimikan. At pagkatapos itong masabi ni Lilith ay bigla na lang itong bumulahaw sa pag-iyak na labis ng kinabigla ng crew. Naguluhan pa nga si Usopp sa naging reaksyon na ito ni Lilith at nagtaka kung paano daw kaya nangyaring si Lilith ang kumakatawan sa evil na bahagi ng personalidad ni Dr. Vegapunk. Subalit wala pang ang 1 minutong nakakalipas ay bigla na lang tumigil sa pag-iyak si Lilith at sinabing nagugutom na siya ngayon. Labis ngang kinagulat ng lahat ang napakabilis na pag-recover nitong si Lilith at hindi man lang tumagal ng 1 araw ang kanyang pagluluksa. Napaisip naman si Sanji na ang posibleng dahilan ng pagkagutom ni Lilith ay ang pagputol ni Dr. Vegapunk ng koneksyon kay York mula sa Punk Records. Pagkatapos yan may sinamahan na ng Straw Hat si Lilith sa hapagkainan at sinabing marami daw iniwang mga prutas ang mga Giants doon.
At bago nga makarating sa silidang grupo ay binalaan muna ni Brooke si Lilith na ihanda nito ang kanyang sarili dahil medyo malungkot daw ang oras sa lugar na yon. Habang papalapit naman ang grupo ay maririnig na natin ang dismayadong tinig ni Luffy na sinisisi ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawang matupad ang kanyang binitiwang pangako kay Dr. Vegapunk na itakas ito papalayo sa Egghead. Ikinwento naman ni Chopper kay Lilith na nade-depress ngayon si Luffy dahil nabigo itong iligtas si Dr. Vegapunk. Sinabi ni Chopper na dahil nga sa depresyon ni Luffy wala itong ganang kumain at lilimang kumpol ng ubas pa lamang ang nakakain nito. Napasigaw naman si Lilith nang makita nito na sinlaki pala ng pakwan ng mga ubas na kinakain ni Luffy. Kaya naman napatanong ito kung paanong naging kakaunti pa lang ang nakain ni Straw Hat, gayong lobo na ang katawan nito ngayon. Sa sumunod na panel naman ay naunawaan ni Lilith na kaya pala labis na nalulungkot ngayon si Luffy ay dahil sa pagkabigo nito na may ligtas ang buhay ni Dr. Vegapunk. Dahil dito ay pinaliwanag ni Lilith sa Straw Hats na hindi na kailangan pang malungkot ni Luffy at ng kanyang crew dahil narinig na nga niyang lahat kanina. Muli ngang nagtaka si Sanji kung ano daw bang ibig sabihin ni Lilith at kanina pa niya sinasabing narinig na niyang lahat. Nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Lilith at sinabing katulad nga ng kanilang nasaksihan kanina ay kinailangan niyang umiyak ng ilang sandali dahil sa pagdadalamhati sa kamatayan ng kanyang mga kapwa Vegapunks. Sinabi ni Lilith na ang kamatayan daw na nangyari sa kanyang mga kasama ay kapareho ng regular na konsepto ng kamatayan na alam ng ordinaryong tao. At sa sunod na panel ay dito na nga pinagtapat ni Lilith na ang katotohanan ay buhay pa talaga ang lahat ng mga Vegapunk. Pagkasabi nito ni Lilith ay makikita natin na gulat ang Straw Hats at sa sobrang pagkabigla nga ay pinagpawisan ng mga ito dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. At tila ba hindi nila lubos maisip kung paano ba naging posibleng mangyari na hanggang ngayon ay buhay pa din ang mga Vegapunks. Dito may pinagpatuloy ni Lilith ang kanyang pagpapaliwanag at sinabing bagaman patay na ang kanyang mga kasamang Vegapunks sa pamantayan ng ordinaryong tao ay patuloy pa din talagang nabubuhay ang mga ito. Lalo namang nalito ang Straw Hats sa bagong paliwanag na ito ni Lilith. At may isa pang ang napatanong kung naging multo na daw bang mga namatay na Vegapunks. Dahil dito ay mas pinasimple ni Lilith ang kanyang eksplanasyon at sinabing sa madaling salita ay nagawa siyang mailigtas ng Straw Hats. Kaya naman hindi na daw kailangan pang malungkot ni Luffy dahil natupad nito ang kanyang pangako na masagip ang isang Vegapunk. Pagkatapos niyan may mukhang kumbinsido na si Luffy at ang buong Straw Hat crew sa naging paliwanag ni Lilith dahil ngayon ay mukhang nanumbalik na ulit ang sigla ni Straw Hat. Dito ay makikita natin si Luffy na nagtungo sa bahagi ng barko kung saan kasalukuyang nagtitipon ng mga Giants. Binati naman ng mga Giants si Luffy at tinanong kung ayos na daw bang kalagayan nito ngayon. Sumagot naman si Luffy at pinasalamatan ng buong Giant Warrior Pirates sa pagdating nila sa Egghead upang tulungan sila sa laban at kung hindi nga daw dahil sa kanila ay hindi sila makakatakas sa isla. Sa sumunod na panel ay tinanggap naman ng mga Giants ang pasasalamat sa kanila ni Luffy at tinanong kung handa na ba itong simulan ng kanilang pagdiriwang. At dahil nga dyan ay inutusan na ng Giant Captains ang kanilang crew na ilabas na ang mga pagkain at mga inumin nang sa gayon ay umpisahan na ang malaking selebrasyon. Labis ngang natuwa ang lahat at naghanda na sa pagsasaya sa magaganap na piging. Sa dulo naman ng panel ay pinuntahan ni Usopp si Zoro at pinaalam dito na maayos na ulit ang kalagayan ng kanilang kapitan na si Luffy. At sa pagpapatuloy nga ng kasiyahan ay makikita din natin ang chef ng Giant Warrior Pirates na maligayang naghahain ng masarap na pagkain. Sinabi nito na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, kaya naman kumain lang daw sila ng lahat ng gusto nilang pagkain. Makikita din natin dito si Nico Robin na mahigpit ang pagkakayakap kay Chopper dahil sa sobrang pananabik na muling makita si Jaguar Diesel sa Elbaf. Sinuportahan naman ni Chopper si Robin
at sinabing masaya siya para sa kanya. Sa dulo naman ng panel ay pinuri ng mga Giants ang naging speech ni Luffy kanina. Ang ibang Giants naman ay tinanong si Luffy kung sino daw ba sa tingin nito ang magiging susunod na hari ng mga pirata. Nabanggit din naman ng ibang Giants ang sinabi ni Dr. Vegapunk na kung sino man ang makakakuha sa One Piece ay ang siyang magpapayanig sa buong mundo. Sumagot naman si Luffy at sinabing kaya nga daw siya nagpasyang maglayag sa karagatan at maging isang pirata ay upang makamit ang kanyang pangarap. Sinabi nga dito ni Luffy na wala siyang pakialam kahit na kumampi pa sa kanyang mga Giants o maging kalaban niya ang mga ito. Dahil alam naman nilang lahat na sa dulo ay siya pa din ang tatanghalin bilang hari ng mga pirata. Pagkasabi nito ni Luffy ay sabay-sabay naman ang buong Straw Hats at Giant Warrior Pirates sa pagtaas ng kani-kanilang mga baso upang ipakita ang kanilang pagsuporta sa naging deklarasyon na ito ni Luffy. Dito may makikita natin na magkakasamang nagsasaya ang dalawang maalamat na crew at habang nagaganap nga ang malaking kasiyahan na ito ay maririnig naman natin ang tinig ng narrator ng kwento na sinasabing ang barko ng dalawang crew nito ay nag-umpisa ng maglayag patungo sa hilagang silangang direksyon ng karagatan, papunta sa makasaysayang bayan na tinaguri ang lupain ng digmaan sa New World. Walang iba kundi ang Elbaf. Habang maririnig naman mula sa malayo ang malaking selebrasyon sa barko ng mga Giants, ay makikita natin sa baybayin ng Elbaf ang isang misteryosong individual na natatago sa anino na tila ba hinihintay ang pagdating ng ating bida. Habang umiinom ng alak ang misteryosong individual na ito ay maririnig natin sa kanya ang mga katagang, "Sige, halika dito sa Elbaf." Grabe fam, sino kayang misteryosong individual na yan? At naniniwala ba kayo sa popular na teorya ngayon sa One Piece community na pareho lang ang karakter na ito sa kausap na individual ng manggagamot ng Roger Pirates na si Crocus sa isa sa mga featured cover page? Dahil kung totoo ito may talaga namang napakatinding foreshadowing na naman ang pinamalas sa atin ni Oda. Dahil lumabas nga ang nasabing cover page na to mahigit 13 taon nang nakakaraan. Ang mas matindi pa nga dyan ay meron na tayo ngayong mga pasilip para sa paparating na chapter na magbibigay linaw naman sa ilan sa mga misteryo na nadaanan natin kanina. Sa unang bahagi nga ng chapter ay makikita natin ang eksenang ito sa Egghead, kung saan kasalukuyan ngayong kinakausap ni Saint Saturn ng mga Vice Admirals na nakasama sa naganap na Buster Call sa isla. Dito ay lubos na humihingi ng tawad ng mga Vice Admirals sa kanilang nagawang kapalpakan. At upang makabawi daw sila sa malaking kabiguang ito, ay nirekomenda nila kay Saint Saturn na habulin ng natitirang pwersa ng Marine sa Egghead ang parehong crew ng Straw Hats sa Giant Warrior Pirates. Sinabi dito ng mga Vice Admirals na susundan nila ang Straw Hats at ang mga Giants hanggang makarating ang mga ito sa Elbaf at sa puntong yun na daw nila huhulihin ang dalawang pirate crew. Grabe naman! Mukhang hindi pa pala nakontento ang Marines sa paglampasong ginawa sa kanila nila Luffy sa Egghead, kaya naman gusto ulit nilang malampaso sa Elbaf. Mabuti na lang at tinanggihan ni Saint Saturn ng minungkahi sa kanya ng mga Vice Admirals at sinabing nakuha naman daw nila ang kanilang pakay sa Egghead, kaya hindi na nila kailangan pang habulin ng Straw Hats. Gayunpaman daw ay may malaki pa din silang kapalpakan na nagawa sa Egghead. At yun ay ang hindi nila pagpigil sa naganap na emergency broadcast si Dr. Vegapunk. Pagkasabi nito ni Saint Saturn ay tinanong naman siya ng isa sa mga Vice Admirals kung totoo daw ba ang lahat ng mga sinabi ni Dr. Vegapunk sa kanyang emergency broadcast. Ang Vice Admiral na ito may si Vice Admiral Doberman. At mukhang ang eksenang ito na din ang huling beses na makikita natin siya sa kwento. Dahil pagkatapos nga nitong makapagtanong, ay bigla na lang pinasabog ni Saint Saturn ang kanyang ulo, katulad ng ginawa nito sa isang sundalong marine nung unang beses na dumating si Saturn sa Egghead. Siguro may minasama ni Saint Saturn ng pagkwestiyon ni Vice Admiral Doberman sa integridad ng world government, kaya kaagad niyang tinapos ang buhay nito.
Isa pa ay gusto rin sigurong ipakita ni Saint Saturn sa iba pang mga Marines kung anong mangyayari sa kanila sa oras na tangkain nilang questionin ng world government. Pagkatapos naman ng nakakabiglang eksenang yan, fam, ay isa na namang nakakagulat na tagpo ang ating masasaksihan kung saan bigla na lang nagsimulang umangat sa lupa ang punk records na naglalaman ng dambuhalang utak ng namayapang si Dr. Vegapunk at ngayon ay nagsimula itong lumipad sa gitna ng himpapawid. Malalaman natin dito, fam, na nangyari pala ang paglipad na ito ng punk records dahil sa biglaang pag-activate ng Cloud Machine na isa sa mga imbensyon ni Dr. Vegapunk na nais niyang maisalba sa mga nakalipas na chapter. Sinubukan naman ni York na pigilan ng biglaang pagtakbo ng Cloud Machine, subalit sa huli wala pa ding nagawa si York at tuluyan nang lumipad papalayo ang punk records. Pagkatapos naman ng hindi inaasahang pangyayaring yan, fam, ay lumipat ang tagpo sa Room of Authority sa loob ng Pangeas Castle na lupain ng mga Celestial Dragons sa Marijua. Dito ay makikita natin na nagpupulong ang iba pang miyembro ng Five Elders at sa gitna nga ng kanilang pag-uusap ay bigla na lang pumasok sa silid ng pinuno ng Holy Knights na si Saint Figerland Garling. Kaya pala dumating si Saint Garling, fam, ay dahil siya ang bagong tinalagang miyembro ng Gorosei at ngayon ay siya na din ang may hawak ng dating titulo ni Saint J. Garcia Saturn na Warrior God of Science and Defense. Ibig sabihin niya na pinalitan na ni Saint Garling si Saint Saturn sa pwesto nito bilang isa sa mga Five Elders. Pagkatapos naman ng eksenang yan, ay muling lumipat ang tagpo sa Egghead, kung saan makikita natin ngayon si Saint Saturn na bigla na lang nilamon ng itim na apoy. Kasabay naman ng nakakagulat na pangyayaring yan, fam, ay ang pagmamakaawa ni Saint Saturn kay Imsama. Subalit sa kabila ng paghingi ng awa ni Saint Saturn, ay patuloy na nag-alab ang itim na apoy sa buo niyang katawan. At kapansin-pansin na bigla na lang bumilis ang kanyang pagtanda. Sa dulo nga niyan, fam, ay bigla na lang sumabog ang katawan ni Saint Saturn at ang tanging naiwan na lamang sa kanya ay ang kanyang kalansay at mga buto. Grabe, fam, mukhang hinatulan ni Imsama ng kamatayan ang ginawang kapalpakan ni Saint Saturn. At ang mas nakakagulat pa dyan ay ganun lang siya kadaling binura ni Imsama sa mundo. Sa huling bahagi naman ng chapter ay makikita na natin ulit ang lumilipad na punk records. At mula nga dito ay masasaksihan natin ang paglabas ng isang bagong Vegapunk na binubuo ng mga dating Vegapunk clones na sina Shaka, Atlas, Pythagoras at Edison. Sinabi din dito na ang bagong Vegapunk clone na ito ay nagtataglay ng 4 na isip sa loob lamang ng iisang katawan. Yan na nga, fam, ang sinusubukang ipaliwanag ni Lilith sa Straw Hats kanina na hindi pa talaga patay ang mga kasamahan niyang Vegapunks. At bilang pagtatapos nga ng mga pasilip natin para sa paparating na chapter, ay ipinakita naman ang sitwasyon sa Kamabaka Kingdom na siyang nagsisilbing main base of operations ng Revolutionary Army. Dito ay makikita natin si Koala na ibinuod ang kabuuan ng naging mensahe ni Dr. Vegapunk sa kanyang emergency broadcast habang nakikinig naman ng iba pang matataas na pinuno ng Revolutionary Army. Sinabi dito ni Dragon na kailangan na nilang tapusin ang kanilang preparasyon dahil tiyak na isa na namang panibagong digmaan ang magsisimula at ito ay ang digmaan para makuha ang pinakamataas na posisyon sa mundo. Grabe, fam, sobrang daming pasabog na naman ng pinakawalan ni Oda sa linggong to. At ang mas malaking pasabog pa nga dyan ay walang magiging break ang One Piece manga sa susunod na linggo. Kaya tuloy-tuloy na naman ang pagsasaya natin ng mga One Piece fans. Kayo na din palang bahala, fam, na magbahagi dyan sa comment section kung anong masasabi ninyo sa mga pasabog na chapter na to. At muli, maraming salamat sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!